Magandang araw sa inyo. Kumusta po kayo? Ako po si Clarence at meron akong gustong ibahagi sa inyo na kwento. Karanasan ng tito ko sa probinsya na may kinalaman po sa biyenan at bayaw niya na parehong albularyo sa baryo. Lalo na raw yung bayaw niya na si Domingo o mas kilala ng mga kalugar nila sa pangalang Ingo. Sobrang angas daw nun. Noon lang talaga siya nakakilala ng ganong kaangas na albularyo sa tanang buhay niya at bayaw pa niya. Dahil sa sinabing yon ng Tito Javier ko, ay naging interesado talaga ako sa kwento niya. Kaya hindi ko siya tinigilan hanggat hindi niya naikukwento sa akin ng buo ang tungkol sa bayaw niyang astig na albularyo sa baryo. Nung una raw ay ayaw niyang pumayag sa kagustuhan ng asawa niya na tumira sila sa probinsya nito. Isipin pa lang daw ni Tito, parang nalulungkot na siya dahil alam naman niya na kapag sa mga liblib na lugar, boring, hindi masaya, walang buhay. Ganon daw ang nasa isip niya. Isa pa, sobrang layo ng probinsya nyo, Dahlia. Napakaliblib eh. Hindi naman ako sanay bumiyahe na ganun kalayo. Kaso, napilitan na rin siyang pumayag bandang huli dahil nagkaproblema siya sa trabaho. Sabi ng misis niyang si Tita Dahlia ay may trabaho naman daw sa bukid na inaalok ang tatang niya at meron din silang matitirahan doon na libre. Sa bahay ng pinsan niyang sa ibang bansa na naninirahan. Matagal na raw siyang sinasabihan na doon na lang sila tumira. Kaya ayun na nga, nakumbinsi na ni Tita si Tito. Kesa naman daw mamroblema pa sila sa Maynila. Kahit wala pa silang anak, hindi naman daw pwede na matenga sila sa Maynila na parehong walang trabaho. Mas mabuti na rin yon, sabi ni Tito. Sa baryo kahit papaano ay kikita sa bukid at hindi pa sila magugutom dahil may mga gulay na pananim ang biyenan niyang babae. Taong 1993 nang lumipat sila sa probinsya nila Tita Dahlia. Okay naman daw ang bahay. Isa lang ang kwarto pero may kalakihan ng salas at kusina. Katabing bahay lang din yun ng bahay ng mga magulang ni Tita Dahlia. Bale, isang compound lang. Katabing bahay din nila ang sakuya ni Tita Dahlia. Maganda ang lugar at tahimik. Meron lang isang problema. Ayon sa biyenan ni Tito, hindi raw pinatatahimik ng mga aswang ang baryong yun. Aswang? Sa panahon pa bang ito meron pa ring aswang? Tanong ni Tito habang sabay silang nagkakape sa harap ng bahay ng biyenan. Parang nainis ang biyenan ni Tito sa kanya na si Mang Florencio dahil hindi siya makapaniwala sa kwento nito tungkol sa mga gumagalang aswang. Iginiit daw nito sa kanya na totoo ang mga nilalang na yon at tulad ng mga tao, ang lahi ng mga ito ay magpapatuloy hanggang sa susunod na henerasyon. Dahil siyempre, nag-aasawa rin ang mga aswang. Kung minsan pa nga raw, ay normal na tao ang napapangasawa ng mga ito. Nagkakaroon ng pamilya na kalaunan ay siyang pagpapasahan ng mga ito ng pagiging aswang. Kaya ang mga aswang, anuman ang uri nila, tulad ng mga ordinaryong tao, ay patuloy na mabubuhay sa mundo para maghasik ng lagim. Gaya ngayon, maugong na naman daw ang balita tungkol sa mga aswang. Sa isip-isip ni Tito, kaya naman pala nagkalat ang bawang sa kabahayan ng mga biyenan niya. Meron sa bintana, meron sa pintuan, sa banggerahan, at pati ba naman sa banyo. Hindi na nagtaka si Tito na maging ang bahay na titirhan nila ay sinabitan din ng biyenan niya ng mga bawang. Mas mabuti na raw ang mag-ingat kesa magsisi sa huli.
dahil ang mga aswang daw sa baryo na yon ay matitinik at madudulas. Pag nalingat ka, baka ikaw na ang sumunod na biktima. Hinayaan na lang ni Tito ang trip ng biyenan niyang lalaki. Palibhasa nga ay albularyo ito, kaya ano pa ba ang aasahan niya? Basta siya raw ay itinuon ang atensyon sa ibinigay nito sa kanyang trabaho sa bukid. Dahlia, mahal, ang tahimik at ang ganda nitong lugar nyo. Tingin mo ba talaga may mga aswang ding naninirahan dito? Natawa si tita sa tanong ng asawa niya habang naglalakad sila papunta sa bukid. Anya, mga bata pa lang sila ay albularyo na ang tatang niya at nakikipaglaban na ito sa mga hindi pangkaraniwang nilalang gaya ng aswang. Minsan na rin daw niyang nasaksihan yun. Silang dalawa ng kapatid niyang si Ingo, kaya naniniwala talaga siya. Naikwento tuloy ni Tita Talia. Noong elementary pa lang sila, sinundo sila ng tatang niya sa eskwelahan dahil may sakit noon ang nanay niya, kaya hindi sila masusundo. Wala namang ibang dadaanan pa uwi kundi sa kakahuyan. May nakasalubong daw sila na isang lalaki. Nakayuko at hindi tumitingin sa kanila. Nagulat na lang daw silang magkapatid nang biglang ilabas ng tatang nila ang patalim na nakasuksok sa pantalon nito. Tapos, walang sabi-sabi na tinarakan sa likod yung lalaki. Pero, mabilis din daw itong nakatakbo. Habang tumatakbo ito palayo, ay nakita pa nila yung nakakatakot na itsura ng lalaki. Lumingon kasi ito sa kanila. Naging mabagsik yung anyo. Nang tanungin nila ang tatang nila kung bakit ginawa yun, yun daw kasi ang aswang na namirwisyo sa bubungan ng kapitbahay nilang buntis noong isang gabi. Alam daw ng tatang niya dahil nakita nitong bumabayon sa bubungan. Muntik pa nga raw silang mag-abot nun, kundi lang mabilis talagang tumakbo ang aswang na yun. Namangha na lang daw si Tito sa kwento ni tita. Hindi naman daw siguro ito mag-iimbento ng kwento para lang ibida ang tatang niya. Yun ang unang kwento na narinig ni Tito Javier tungkol sa aswang sa baryo. Wala roon ang bunsong kapatid nila tita na si Ingo. Matagal na raw itong nasa Maynila sa poder ng tiyahin. Doon na rin nakapaghanap ng trabaho. Pero kahit wala ito, ay naging bukang bibig naman ito ng biyenan ni Tito sa kanya. Tuwing nasa bukid sila, sa oras man ng trabaho o nagpapahinga, ay hindi maaring hindi maibibida ni Mang Florencio ang bunsong anak na si Ingo. Ito raw ang pinakabata at pinakamahusay na albularyo sa baryo nila. Siya lang ang nagturo rito, pero mas naging mahusay pa sa kanya. Ito lang din sa mga anak niya ang tanging nagkaroon ng interes sa pagiging albularyo. Sayang nga lang daw at mas pinili nitong lumayo sa baryo at hanapin ang kapalaran sa Maynila. Tang, gano'n yata talaga ang buhay eh. Hindi mo masasabi kung saan ka dadalhin ng tadhana, sa ayaw mo at sa gusto. Ako nga hong sa Maynila lumaki, hindi ko sukat akalain na mapapadpad ako rito sa isang liblib na baryo. Tumango-tango lang daw si Mang Florencio. Siguro ay miss na nito ang bunsong anak, kaya ganoon. Isang gabi, habang kumakain sila, ay bigla na lang tumayo si tita. Nagpunta raw ito sa lababo at doon nagduduwal. Sinundan kaagad ni Tito. Mahal, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Baka may nakain kang hindi ayos Nagtaka pa raw si Tito Javier kung bakit sa paglingon sa kanya ni tita ay nakangiti ito. Kaya pala ay nagdududa si tita na baka nagdadalang tao na siya. Sa wakas daw ay dininig na ng Diyos ang matagal na nilang panalangin.
Natulala na lang daw si Tito. Hindi niya may paliwanag ang sayang nararamdaman kahit hindi pa man sila sigurado. Para makasiguro ay nagpunta sila sa bahay ng mga biyenan. Bilang isang manggagamot, alam ni Mang Florencio kung paano pupulsuhan ang anak para malaman kung nagdadalang tao nga ito. Lumipat ang tingin nito sa kanila at saka sila nito masayang binati. Kumpirmado, nagdadalang tao nga si Tita Dalia. Kaya naman si Tito, nabuhat daw niya ang asawa at isinayaw-sayaw pa sa hangin. Pero bigla silang natigilan nang sabihin ni Mang Florencio na hindi lang sila ang masaya. Magiging masaya rin daw ang mga aswang kapag naamoy ang pagdadalang tao ni Tita, kaya dapat daw silang magdoble ingat. Sa isip-isip ni Tito ay panira ng magandang sandali ang biyenan niya. Tinakot agad sila nito tungkol sa aswang. Tatang naman, wag muna nating isipin ang mga aswang. Ang isipin natin ay kung paano magiging malusog ang baby namin ni Dalia. Sa tiyan pa lang. Di ba, mahal? Sinang-ayunan ni Tita si Tito sa sinabi nito. Pero napansin ni Tito Javier na medyo nag-alala rin ang mukha ng kanyang misis. Siguro natatakot din ito sa aswang. Lalo pa at ang madalas daw mabiktima ng mga aswang sa baryo ay ang mga buntis. Masyadong malayo ang hospital. Nasa kabilang bayan pa raw ito. Kaya sa unang check-up ni Tita ay doon lang muna sila nagpunta sa malapit daw na pagamutan. Pero ang sinasabi ni Tita na malapit na pagamutan ay nasa halos kalahating oras na lalakarin din pala mula sa bahay nila. Pagdating sa boundary ng baryo ay sasakay pa sila ng isang tricycle. Bihira kasi ang sasakyang pumapasok sa loob ng baryo dahil sa hindi magandang kondisyon ng daan dito. Bukod sa lubak-lubak ay masyado pang makitid. Nung sa wakas ay nakarating na sila sa pagamutan ay pumila pa sila ng mahaba. Dahil nga iisa lang ang maliit na pagamutang yon, kaya lahat ng kailangang magpatingin ng problema sa kalusugan ay doon ang punta o kung hindi man ay sa mga manggagamot na gaya ng albularyo. Dalia, mahal, sa susunod kaya magpaalaga ka na lang sa tatang mo. Total, marunong naman siya, di ba? Tapos yung tiyahin mo na nakatira sa kabilang daan, hilot yun, di ba? Siya na rin kaya ang kausapin natin na magpapaanak sa'yo. Kaysa naman ganito ng hirap magpa-check up. Baka dahil sa pagod pagpunta pa lang dito, makunan ka pa. Hindi naman kinontra ni Tita ang suhestyon ni Tito kasi napagod din talaga siya. Nung pauwi na sila, ay biglang huminto sa paglalakad si Tita. Nangangawit na raw kasi ang mga paa at balakang niya. Bubuhatin na lang dapat siya ni Tito nang biglang may bulto ng isang tao na parang hanging dumaan sa harapan nila. Nagkatinginan silang mag-asawa. Nakita mo ba yun? Ano kaya yun? Natakot si Tita, kaya sinabihan niya si Tito na magmadali na sila. Huwag na siya nitong buhatin dahil babagal lang ang lakad nito. Kailangan na raw nilang makaalis sa kakahuyan kahit maaga pa naman. Ramdam daw ni Tita na may aswang nang nakaamoy sa kanyang dinadala. Dahil sa sinabi ni Tita ay dumampot ng kahoy si Tito sa dinaanan nila at tinalasan niya ang pakiramdam. Palingalinga siya. Sabi pa ni Tito, may nahagip pa raw ang mga mata niya na nakasilip sa likod ng puno. Hindi niya sigurado kung tao ba o aswang. Pero hindi na niya sinabi sa asawa dahil baka lalo lang itong matakot
at mawala pa ang unang baby nila. Hinigpitan na lang niya ang hawak na kahoy. Kapag daw inatake sila ng kung sino mang nagtatago sa likod ng puno, ay sisiguraduhin niya na ibubuhos niya ang lakas niya para labanan ito, para maprotektahan si tita. Kinabukasan ay nagising si Tito sa mga katok ng biyenan niyang babae na si Aling Divina. Nagbuksan niya ang pinto ay nakita niyang may dala itong isang basket ng iba't ibang gulay. Mainam daw ang mga yun para sa buntis. Ito na mismo ang nag-ayos ng mga gulay sa mesa habang kinukwento sa kanya ang nangyari sa kakahuyan kagabi. May nabiktima na naman daw ang aswang sa kakahuyan. Ano po? May nabiktima ang aswang? Kakadaan lang po namin sa kakahuyan kahapon eh. Tumango ang biyenan. Anya, natagpuan na lang daw na wakwak ang katawan at wala na yung lamang loob. Talaga ho? Babae po ba? Lalaki ang biktima? Bata? Matanda? O ano? Ang sagot sa kanya ay hindi raw nito alam kung babae yon o lalaki. Pero hindi nga raw pala tao ang tinutukoy nitong biktima, kundi yung alagang kambing ng kapitbahay nila. Nakatali raw yon sa kubo nito sa kakahuyan at nagulat na nga lang kaninang umaga nang datnan na wala ng buhay ang alaga. Nakahinga sabay kamot ng ulo si Tito. Akala raw niya kasi ay tao ang nabiktima ng aswang. Gayunpaman, hindi pa rin katanggap-tanggap ang nangyari sa biktimang kambing. Kung siya raw ang may-ari nun, ay tiyak malulungkot din siya sa sinapit nito. Pero, Nanang, totoo ho ba na aswang ang may gawa? Baka kasi meron lang may galit sa may-ari ng kambing, kaya dinaan sa alaga nito ang pamimirwisyo. Umiling ang nanang ni tita. Hindi lang daw yon ang unang hayop na pinirwisyo ng mga aswang. Marami na ang nauna. Kalabaw, baka, at lalo na ang mga manok. Lahat ng mga hayop na yon ay kaawa-awang ginutay-gutay. Kaya nga raw ba nababahala na ang mga taga-baryo dahil kung hindi ito masusolusyonan ay tiyak na mas marami pang mabibiktima ang mga aswang na hindi lang mga hayop kundi mga tao rin. Kung sa bagay po, may punto po kayo, Nanang. Dapat siguro magsagawa ng pagroronda ang mga kalalakihan dito. Meron daw, pero isang beses isang linggo lang nagagawa dahil may kanya-kanya ring pinagkakaabalahan ang mga tao. May hanap buhay sila na yung iba sa bayan pa, pagod na pag-uwi. Di, magsalitan na lang po. Kasi kung gabi-gabing may magroronda, kahit papaano, baka magdalawang isip ang mga aswang na umatake. Saglit daw na napaisip ang nanang ni Tita Dalia. Pagkaway, sinabi kay Tito na may punto ito. Bakit nga ba hindi? Bago ito lumabas ng bahay, ay sinabi nitong sasabihin niya sa asawa ang suhestyon ni Tito. Habang lumilipas sa mga araw, ay lalong lumalakas ang usap-usapan ng mga taga-baryo tungkol sa gumagalang aswang. Nung isang gabi raw, ay namumutlang umuwi ng bahay yung isang binatilyo dahil hinabol ito ng aswang. Bumili lang daw ito sa tindahan at pag-uwi ay biglang sinabayan ng isang maitim na lalaki. Tinangka siyang hawakan pero nakailag siya at tumakbo tapos hinabol siya. Yung itsura daw ng lalaki ay talagang nakakatakot. Nanilisik ang mga mata na mapupula. Tapos kulukulubot ang muka. Ang talas pa raw ng kuko na sumugat sa braso ng binatilyo nang mahawakan siya nito. Buti na lang daw talaga at nakatakbo siya. Kung hindi,
ay baka nalapa na siya ng aswang na yun. Ang balitang yun ay nagdulot ng karagdagang takot sa mga taga-baryo. Wala silang inaasahan na makakatulong sa kanila kundi ang mga albularyo. Dahlia, ano to? Bakit pati bubungan natin may mga nakasabit ng bawang? Parang mga bawang na banderitas na ang mga ito ah. Hindi alam ni Tito kung matatawa siya o maiinis sa ginawa ng misis niya. Ginawa kasi nitong banderitas ang mga bawang sa bubong. Mga nakalawit. Wala kasi silang kisame. Anito, kailangan daw yun para makasiguro sila na hindi siya lalapitan ng tiktik. Di ba nga raw ang mga tiktik ay sa bubungan dumadapo, tapos lalawit ang dila nito patungo sa tiyan ng buntis. Kung ganyan na puro bawang sa bubungan nila, matatakot daw ang tiktik na biktimahin siya. Wala nang masabi si Tito. Hinayaan na lang niya ang asawa sa trip nito. Kung sa bagay, para rin naman daw yun sa anak nila. 9 na buwan pa itong dadalhin ni Dahlia sa sinapupunan niya, kaya kailangan nila itong ingatan mula sa mga aswang. Isang hapon, pagkagaling sa bukid, ay nagulat si Tito Javier nang makita niya na maraming tao sa bahay ng biyenan niya. Nang tanungin niya ang asawa, ay sinabi nitong nagpuntahan daw ang mga tao sa kanila para kausapin ang tatang niya tungkol sa mga aswang. Umaasa kasi ang mga taga-baryo na ang isang tulad ng tatang niya na albularyo ang tanging makakatulong sa kanila sa pagresolba sa problema nila sa mga aswang. Nakipulong din daw si Tito at napag-usapan nga roon na magkakaroon sila ng pagroronda tuwing gabi. Hahatiin sila sa 7 grupo para gabi-gabi raw ay may magsasagawa ng pagroronda. Yun nga lang, sa bawat grupo ay konting kalalakihan lang ang makakasama. Nasa 6 lang ang bawat grupo dahil hindi naman ganon karami ang mga tao sa baryo at hindi lahat ay nakisali sa pagpupulong na yun. Pero kahit ganon, kahit papaano ay makakabawas na rin yun sa mga alalahanin ng mga taga-baryo. Matapos ang pagpupulong na yun, ay agad silang gumawa ng mga sibat at sulo na gagamitin nila sa pagroronda. Napansin ni Tito na mukhang malalim ang iniisip ng biyenan niyang si Mang Florencio. Tatang, ano hong iniisip nyo? Ilang saglit lang ang lumipas bago ito sumagot. Anito, kung sana lang ay nandoon si Ingo. Sana ay hindi magkakagulo ang mga taga-baryo dahil sa mga aswang. Silang mga matatandang albularyo ay hindi na raw sapat ang kakayahan para labanan ang lumalaking bilang ng mga aswang. Naisip ni Tito na napakalaki ng tiwala ng biyenan niya sa bayaw niyang yun na hindi pa niya nakikilala. Sa unang gabi ng pagroronda nila ay doon na muna pinatulog ni Tito si Tita Dahlia sa bahay ng mga magulang nito dahil alam niya na wala itong makakasama. Baka masalisihan siya ng aswang kahit pa puro bawang sa loob ng bahay nila. Medyo kabado si Tito nung nag-iikot na sila dahil hindi pa siya nakakakita ng aswang. Kapag nakakita siya, ay hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya at kung ano ang gagawin niya. Yung nakita naman niya sa kakahuyan na nakasilip sa puno ay hindi siya sigurado kung aswang ba ito o baka naman tao lang. Basta ang alam niya, yung parang hangin sa bilis na dumaan sa harap nila ni Tita Dahlia nung naglalakad sila sa kakahuyan ay hindi ordinaryong nilalang.
Posibleng isang aswang. Isa raw kasi sa mga katangian ng aswang ang pagiging mabilis na hindi pangkaraniwan. Sa kabilang banda ay parang nananabik din si Tito na makakita at makaharap ng isang tunay na aswang. Gusto niya na malaman kung kaya rin ba niyang makipaglaban dito. Hindi lang niya talaga maiwasan na mag-alala si Tita para sa kanya. Ayaw nga raw siya nitong pasamahin sa mga nagroronda dahil natatakot ito na may maengkwentro silang mga aswang at mapahamak siya. Pero syempre, ayaw naman niyang hindi makisama. Ano na lang ang sasabihin sa kanya ng biyenan niya at mga taga-baryo? Baski naman yung kuya ni Tita Dalia ay kasama rin nila sa pagroronda. Isang gabi ay ginising si Tito ni Tita Dalia. Sumasakit daw ang tiyan. Nag-alala si Tito kasi parehas nilang hindi alam ang dahilan ng pagsakit ng tiyan ni Tita. Kaya sinamahan niya ito na kumatok sa mga magulang nito. Agad naman silang pinapasok ng nanang nila. Buong pag-aalala nitong sinabi na posibleng may aswang na aaligid-aligid sa bakuran nila kaya nananakit ang tiyan ni Tita. Tinanong ni Tito Javier kung tulog ba ang tatang nila. Hindi raw. Nasa silid daw ito at hindi pwedeng istorbohin. May ginagawa raw itong mga ritual na gagamiting panlaban sa mga aswang. Pinahiran ng nanang nila ng kung anong langis ang tiyan ni Tita Dalia. Bagong gawa lang daw ng tatang nila ang langis na yun, pangontra sa pang-amoy ng aswang. Ibibigay nga raw sana nito yun kanina. Nakalimutan lang sa dami ng ginagawa nito. Hindi mapakali si Tito. Gusto niyang makita kung paano nagri-ritual ang binan. Pero hindi siya pinayagan ng nanang nila na sumilip man lang sa silid nito. Hindi raw talaga maaaring maistorbo ang albularyo sa ganoong gawain dahil baka sumablay ang pagre-ritual nito. Hindi na nagpumilit pa si Tito. Nung medyo gumaan na ang pakiramdam ni Tita sa tiyan, ay umuwi na sila. Kakapasok lang nila sa bahay nang maramdaman ni Tito na may nakasunod sa kanila. Nang lingunin naman niya ito, ay wala siyang nakita. Nagmamadali niyang isinara ang pinto. Pero hindi muna siya umalis doon. Nakiramdam muna. Nilapitan siya ni Tita at tinanong kung ano pang ginagawa niya roon. Sinenyasan niya ito na huwag maingay. Tapos, bigla na lang nilang narinig yung kuya ni Tita na sumigaw. May sinita ito na kung sinong nasa loob ng bakuran nila. Dahil doon, ay lumakas ang loob ni Tito. Binuksan niya ang pinto at tinanong ang bayaw kung sino ang sinigawan nito. Ang sabi ng bayaw niya, matangkad na lalaki raw, nanlilimahid ang balat, nasa harap daw ng pintuan nila Tito. Nang sigawan nga ito ng kuya, ay bigla raw itong nagtatakbo at mabilis na tumalon sa bakod. Hindi raw karaniwan ang bilis ng kilos nito, kaya hinala nila ay aswang. Malamang na aswang nga yun. Salamat, bayaw. Nung mga sumunod na araw na palabas ng bahay si Tito, narinig daw niya na nag-uusap ang mga biyanan. Sa takbo ng usapan ng mga ito ay parang inuutusan ni Mang Florencio ang asawa na pumunta sa bayan at makitawag sa telepono roon. Gusto nitong pauwiin ang bunsong anak na si Ingo. Pero kumukontra naman si Aling Divina. Hayaan na lang daw na manahimik sa Maynila ang anak nilang yun dahil baka mapahamak lang ito
kapag bumalik pa sa baryo. Nahuli ni tita si Tito na pinakikinggan ang usapan ng tatang at nanang nila, kaya tinanong siya nito kung ano ba yun. Sinabi naman ni Tito kung ano ang narinig niya. Naniniwala talaga ang tatang na si Ingo lang ang makakatalo sa mga aswang, ano? Napabuntong hininga na lang si Tita Dalia. May punto naman daw ang tatang niya. Maraming beses nang napatunayan ni Ingo ang husay sa pakikipagtunggali sa mga aswang. Pero kung siya raw ang masusunod, ay ayaw na rin niyang bumalik pa ito sa baryo para doon. Mas maigi na raw ang buhay nito sa Maynila. Kaya lang mukhang hindi matatahimik ang tatang nila hanggat hindi natatapos ang problema sa mga aswang at hanggat hindi nakakauwi si Ingo. Kinabukasan, palubog na ang araw. Pauwi na si Tito Javier galing sa bukid. Pinaunan na siya ng biyanan dahil may kailangan pa itong kausapin na kapwa albularyo. Habang naglalakad si Tito, ay nadaanan daw niya ang isang batang lalaki na sa tansya niya ay nasa 7 taong gulang. Kinakausap ng isang matandang babae. Hindi raw niya pinansin kasi akala niya ay maglola, pero nung makalampas siya ay narinig niya ang sigaw ng bata na ang sabi ay bitawan siya. Ayaw niyang sumama. Dahil doon ay naalarma si Tito at nilingon niya ang bata. Paglingon niya ay nakita niya ang mahigpit na kapit ng matandang babae sa braso ng bata. Hindi raw napigilan ni Tito ang sarili. Sinigawan niya ang matanda habang papalapit siya rito. Hoy! Manang! Anong ginagawa mo sa bata? Tiningnan daw siya nito ng masama, sabay takbo ng mabilis palayo. Nanlalaki ang mga mata ni Tito dahil sa edad na yun ng matanda ay parang imposible na makatakbo ito ng ganon kabilis. Umiiyak na kumapit sa kanya ang batang lalaki. Sabay dating na rin ng nanay nito na puno ng pag-aalala. Kanina pa raw niya hinahanap ang anak. Sinabi ni Tito sa Ali ang nangyari, kaya ganon na lang ang pasasalamat nito sa kanya. Tapos nabanggit ng Ali na ilang beses na raw niyang nakita ang matandang babaeng umaaligid sa bakuran nila. Kaya sinabihan niya ang anak na huwag lalabas ng bahay nang hindi siya kasama. Pero matigas ang ulo ng anak niya. Lumabas pa rin. Ayan tuloy na tiyempuhan ng matandang yon na hinihinala nilang aswang. Ngayon daw ay madadala na itong lumabas ng bakuran nila nang walang kasama. Kinuwento ni Tito Javier sa biyanan niyang lalaki ang nangyari nang matiyempuhan niya itong nagpapausok sa harap ng malaking puno ng mangga na nasa loob ng kanilang bakuran. Kaya nga raw, kinausap na nito ang kapwa albularyo para tingnan kung ano ang magagawa nila sa patuloy na pag-asik ng lagim ng mga aswang. Ayaw kasing umuwi ng anak na si Ingo. Si Ingo na naman, napapailing na lang daw si Tito. Tatang, paano kung hindi naman pala aswang yung nagtatangkang manguhan ng mga bata? Baka miyembro ng sindikato o ano? Kasi po sa Maynila, uso ang ganun eh. Kinikidnap ang mga bata para pagpalimusin sa mga kalye. Kasi hindi lang pala yung batang nakita ni Tito ang unang batang tinangkang kuhanin daw ng aswang. May mga nauna pa rito at sabi nga, may nakuha na sa kabilang baryo. Hindi pa lang nila makumpirma. Ang sagot naman sa kanya ni Mang Florencio, paano raw ipapaliwanag ni Tito yung nakita nitong kakatwang bilis ng pagtakbo nung sinasabi nitong matandang babae. Hindi nakakibo si Tito Javier
dahil may punto nga ang biyanan niya. Paano nga ba niya yun ipapaliwanag? Kakaiba talaga ang bilis ng matandang yun. Babae pa naman. Parang kahit matandang lalaki ay hindi makakatakbo ng ganoon kabilis. Tingin niya, nasa 80 na ang edad. Habang kumakain sila ng hapunan ng gabing yun, ay isang kapitbahay na kasama sa grupo ng mga nagroronda ang narinig nilang tumatawag kay Tito. Dali-dali namang lumabas si Tito para alamin kung anong nangyari. Ayon dito, may nakita raw aswang ang mga nagroronda at hinahabol na ito ngayon ng mga kasama nila. Kailangan daw nila ng dagdag na tao para mahuli ito. Hindi naman nagdalawang isip si Tito kahit pa pinipigilan siya ni Tita Dalia. Ay, ano ka ba naman, mahal? Kung mas marami ang maghanap sa aswang na yun, ay mas madali siyang mauhuli. Hayaan mo na akong tumulong sa kanila. Lumipat ka na lang muna ulit kila Nanang. Isa pa, kasama si Tatang sa pagroronda ngayon. Mainam na maalalayan ko rin siya. Wala nang nagawa si Tita. Hindi na niya napigilan si Tito, ni hindi na nga tinapos ni Tito ang pagkain niya. Inihatid na rin niya si Tita sa kabilang bahay, kina Nanang nila. Dala ang sibat niya, ay nagpunta na nga si Tito Javier sa kinaroroonan ng grupo kung saan nakita ang sinasabing aswang ng mga ito. Nang makita siya ng biyanan, ay binigyan daw siya nito ng langis na may ritual para hindi siya agad maamoy at mamalayan ng aswang kung sakaling makita niya ito. Kailangan daw niyang ipahid ang langis sa liig, mga kamay at paa. Sinunod naman yon ni Tito kahit hindi siya masyadong naniniwala roon. Ang gusto lang niya ay makaharap ang aswang at nang masubukan ang kakayahan niyang labanan ito. Sabi pa ni Tito, baka siya lang ang makatalo sa aswang. Pag nagkataon, sisikat siya sa baryong yon kahit hindi siya isang albularyo. Ilang saglit pa at may namataan nga si Tito na gumalaw sa madilim na bahaging yon ng halamanan. Susugurin na sana niya pero pinigilan siya ni Mang Florencio. Anang biyanan niya ay siya na raw ang bahala. Nang hinayang man ay hinayaan na lang ni Tito basta nasa likuran lang siya nito. Teka, sandali Tang, mag-ingat po kayo. Dahan-dahan na lumapit doon si Mang Florencio. Tapos pinakaramdaman nito ang galaw ng mga dahon. Hanggang sa bigla na lang nitong itarak ang sibat sa hindi naman nakikitang aswang ni Tito. Nagulat na lang daw si Tito nang biglang may lumabas roon sa halamanan na yun. Hindi lang isa, kundi 2 aswang. Ang isa ay umatake sa biyanan niya, habang ang isa naman ay sa kanya ang punta. Nataranta si Tito Javier. Hindi niya alam kung paano hahawakan ang sibat para ipanlaban sa aswang. Kasi talagang nanghilakbot daw siya. Ewan din niya kung babae o lalaki ang aswang. Yung buhok daw nito ay parang hindi sinuklay ng 1 taon. Tapos bako-bako ang muka na namumula pati ang mga mata. Hindi rin daw ito makatayo ng tuwid, parang kuba, pero nakakatakot talaga. Gusto na nga raw mawalan ng ulirat ni Tito. Hindi niya kasi inaasahan na ganon ang magiging pakiramdam nang makaharap ang isang tunay na aswang. Nang umatake na ito sa kanya, ay sinipa niya. Pero napausod lang ito ng konti, samantalang ang lakas ng pagkakasipa niya rito. Tingin niya, doble ang lakas niya, ang lakas nito. O baka, triple pa nga. Dahil natataranta nga siya sa aswang na gusto siyang dalihin, hindi niya nakita kung paano nilabanan ng biyanan niya ang aswang
na umatake naman dito. Mabuti na lang daw at nagdatingan ang mga kasamahan nila. Kaya ang aswang na sasakmal na sana sa kanya ay mabilis na tumakas. Gayon din ang isa pang aswang. Ngunit noon lang napagtanto ni Tito na nasugatan pala siya nito sa braso. Sa tingin niya ay kalmot. Hindi niya agad naramdaman, dala siguro ng sobrang nerbiyos sa bilis ng pangyayari. Pero ang nangyari kay Mang Florencio ay mas matindi dahil ang isang kamay nito ay naputol. Kung paanong nangyari, hindi raw agad nalaman ni Tito nung mga sandaling yun. Natulala kasi siya sa sobrang panghihilakbot. Nagkagulo ang mga kasama nila nang makita yon. May naghubad ng damit para ipangpigil sa pagtulo ng dugo mula sa naputol na kamay. Agad nilang inalalayan ang albularyo hanggang sa bahay nito. Kasunod si Tito na namumutla at hindi pa rin makapaniwala. Napasigaw sa sobrang nerbiyos ang biyenan niyang babae nang makita ang sinapit ng asawa. Pero si Mang Florencio mismo ay parang kalmado pa rin kahit naputulan na siya ng kaliwang kamay. Naiiyak namang tinulungan ni Tita Dalia ang ama na mabendahan ang kamay gamit ang malinis na telang puti. Tinanong nito kung nasaan na ang kamay ng tatang niya na naputol. Hindi raw ba nila nakuha doon? Patawad, Dalia, pero hindi namin nakita sa paligid eh. Sabi ni Mang Florencio, hayaan na yon dahil hindi naman na yon may babalik. Ang importante ay buhay naman siya. Hindi alam ni Tito kung saan kumukuha ng tapang at lakas ng loob ang biyanang lalaki. Hindi tuloy niya maiwasan na hindi humanga sa katapangan nito. Ni hindi man lang ito nagpakita ng takot sa nangyari at parang hindi rin ito ininda ang pagkaputol ng kamay. Gayong sa kanya ay kalmot lang pero takot na siya na para bang pakiramdam niya ay nahawaan na siya ng virus ng mga aswang dahil sa kalmot na yun. Nung nasa bahay na sila ng asawa niya, hindi pa rin daw makapagsalita ng maayos si Tito. Parang natroma siya sa nangyari. Habang ginagamot ni Tita Dalia ang sugat niya, ay sinabi nito na hindi na siya papayagan na sumama pa sa pagroronda. Sapat na raw ang nangyari sa kanya at sa tatang nila para itigil na nila yun. Wala silang laban sa mga aswang, kaya dapat na silang magdoble ingat at iwasan na lang ang mga ito hanggat maaari. Hindi na kinontra ni Tito si Tita dahil inaalala rin niya ang anak nila sa sinapupunan nito. Baka raw ma-stress pa si Tita kapag nakipagtalo pa siya. Pero sa tingin niya ay simula pa lang yun ng mas malaking pakikipagtunggali ng mga taga-baryo laban sa mga aswang. Hindi naman nagkamali ng hinala si Tito dahil mga 2 araw lang ang lumipas. Ang pinakahihintay ng biyanan niyang lalaki ay dumating na sa baryo, si Ingo. Nagpasya raw itong umuwi nang mabalitaan ang nangyari sa ama. Bumibili sa tindahan noon si Tito. Narinig niyang pinag-uusapan ng tindera at isa pang bumibili ang pagdating ni Ingo. Saad ng tindera, tiyak daw nagaganti si Ingo sa aswang na pumutol sa kamay ng tatang niya. Sagot naman ng nabili, sigurado raw yun. Kaya nga siguro bigla itong napauwi. Magtago na raw ang aswang na may gawa nun kay Mang Florencio dahil tiyak na mananagot siya sa pinakamaangas na albularyo ng baryo. Hindi pa nakikita ni Tito si Ingo nung mga sandaling yun. Paglabas niya kasi kanina,
sabi ni Tita Dalia ay nagpapahinga pa raw ito sa kwarto. Pero interesado talaga si Tito na makilala ang albularyong bukang bibig ng mga taga-baryo. Dalia, ano bang paboritong ulam ng kapatid mong yun? Ipagluto mo naman at dito mo na pakainin mamayang gabi para magkaharap naman kami. Natuwa si Tita sa sinabi ni Tito, kaya sinabi niya na huwag itong mag-alala dahil kahit ano kinakain nun at siguradong matutuwa din daw yun na makilala si Tito. Hapon na nang magising si Ingo. Napasarap daw kasi ang tulog nito dahil sa pagod sa biyahe. Tuwang-tuwang ipinagmalaki ni Mang Florencio ang anak kay Tito Javier. Nakipagkamay ito kay Tito at sabi gusto raw ng tatang nila na ipaghanda siya dahil sa pagbabalik niya. Pero sabi niya, wag na at hindi na kailangan dahil ang gusto niyang ihanda sa mesa ay ang pira-pirasong katawan ng mga aswang na yun. Hindi lang daw kamay ng mga ito ang puputulin niya, kundi pati ang mga paa at yung nakalawit sa gitnang bahagi ng katawan ng mga ito. Natawa na lang si Tito sa kaangasan ng bayaw. Napaisip lang siya kung paano naging mahusay na albularyo ang isang tulad ni Ingo na 25 taong gulang pa lang. Napakabata pa nito kumpara sa mga albularyong nakilala na niya. Nagkaroon ng pagkakataon si Tito Javier na makausap ng medyo matagal ang bayaw niyang si Ingo nang magpasama ito sa kanya sa pinangyarihan ng pakikipagtunggali nila sa 2 aswang na dahilan ng pagkaputol ng kaliwang kamay ng biyenan niya. Dito ko mismo nakita yung gumagalaw eh. Ako na sanang lalapit. Kaso sabi ni tatang siya nang bahala. Tapos biglang sinibat ni tatang na malapitan. Nagulat nga ako eh. Akala ko isa lang. 2 aswang pala yung nagtatago dyan. Ayun, inatake kami pareho. Kaya hindi ko natulungan si tatang. Alam naman daw ng tatang niya na hindi dapat ipinapahalata sa kalaban ang magiging pag-atake para hindi pumalpak. Pero sumugod pa rin ito habang nakikita ng kalaban ang pagsugod niya. Kaya hayon, napuruhan tuloy. Tatawa-tawang sabi ni Ingo. Ha? Nakuha mo pa talagang pagtawanan ng tatang mo? Tinapik siya nito sa balikat at ang sabi raw sa kanya, ano naman daw ang gusto ni Tito? Umiyak siya. Siyempre nalungkot din siya sa nangyari, kaya nga bigla siyang napauwi kahit ayaw pa niya sana. Pero hindi niya haharapin ang mga kalaban na may bigat sa dibdib niya. Pwede niyang ikatalo yun. Dapat relax lang. Cool. Ang sigurado ay pagbabayarin niya ang mga ito sa ginawa sa kanyang tatang at sa patuloy na panggugulo sa baryo. Habang sinasabi niya yon, ay nagsisindi ng yosi si Ingo. Binilog ang usok at ibinuga sa hangin. Sa totoo lang, ay yabang na yabang si Tito sa bayaw niyang yon. Kabaligtaran ng isang bayaw niya na mas matanda sa kanila. Pero kahit na anong pagyayabang daw nito, ay hindi siya bibilib hanggat hindi nakikita mismo ng mga mata niya ang husay nito sa pagkikipagtunggali sa mga aswang. Bayaw, ano ngayon ang plano mo? Natatawang tiningnan siya ni Ingo at sabi, bakit naman daw niya sasabihin ang plano niya? Kakasabi lang niya kanina na hindi dapat ipahalata o ipakita ang pag-atake kahit pa plano pa lang yan. Pero di naman ako kalaban na. Isang mapang-asar na ngiti lang daw ang itinugon nito sa kanya. Tapos ay nagpatuloy na ito sa sariling pag-iimbestiga sa nangyari sa lugar na yon. Pinigilan na lang ni Tito ang sarili na mainis.
at inalala pa rin niya na bunsong kapatid ito ni Dalia. Pinanood na lang niya ng tahimik ang ginagawa nito. Inamoy-amoy ni Ingo ang mga dahon ng halamang pinagtaguan ng mga aswang. Tapos ay hinawi yun. Hinawakan ang lupa na parang pinapakiramdaman. Maya-maya ay yumuko at idinikit ang tenga niya roon. Ilang saglit pa ay tumayo si Ingo. Pinagpag ang mga kamay na nadikitan ng mga lupa at saka sinabi, kumpirmado, abwak ang aswang na nakadali sa tatang niya. Ha? Anong abwak? Isang uri raw ng aswang yun na may kakayahang dumaan sa ilalim ng lupa. Natulala si Tito. Noon lang kasi niya narinig ang tungkol sa ganoong uri ng aswang. Kung sa bagay, wala naman talaga siyang alam sa mga uri-uri nito. Basta para sa kanya, ang aswang ay aswang. Isang nakakatakot na nilalang na kumakain ng tao kahit na ano pang klase at itsura nito. Sabi pa ni Ingo, maraming uri ang mga aswang na yan. Pero kahit anong lahi pa raw ang pinagmulan nito, ay kaya niyang paluhurin sa kanya. Akala nga raw niya ay naubos na niya ang mga hinayupak na yan dati sa baryo, kung bakit nagbalik-balik pa ang mga ito. Pati tuloy ang pananahimik niya sa Maynila ay naistorbo na naman. Hindi na umimik si Tito Javier. Hinayaan na lang niya ito na magyabang pa. Tutal naman ay sila lang dalawa roon at wala namang ibang nakakarinig. Ilang beses pang nagpaikot-ikot sina Tito Javier at Ingo sa kakahuyan. Patingin-tingin din sa itaas na mga puno ang binatang albularyo. Tapos hahawakan yun na tila pinapakiramdaman. Para bang may sinusundan itong bakas mula sa hanay ng mga puno. Hanggang sa makarating sila sa maliit na ilog. Saglit silang tumambay doon. Anong gagawin natin dito, Bayaw? May nararamdaman ka bang aswang dito? Umiling si Ingo. Bumaba ito sa ilog at naghilamos. Ayon dito, kahit saan naman daw ay nakakarating na ang mga aswang, kahit nga raw sa lungsod o baka pati sa ibang bansa. Pero sa ilog na yon, mukhang walang aswang ang gustong maligo. Yung mga halamang ligaw na tumutubo sa gilid-gilid ng ilog, magagamit daw niya yon para sa gagawin niyang bagong langis na ipanlalaban sa mga aswang. Ito ba yung tulad ng langis na pinagamit sa akin ni Tatang para hindi raw ako maamoy ng aswang? Lumusong si Ingo sa ilog at pinitas ang mga ligaw na halaman bago sinagot ang tanong ni Tito. Iba raw yun. Ang gagawin niyang langis ay tulad ng ginawa niya dati. Ipapahid yun sa bala ng pana na gagamitin niya. Bubuo siya ng pana at ang langis na ipapahid niya sa bala nun ay parang lason nakikitil sa buhay ng matatamaang aswang. Sabi pa ni Ingo kay Tito, hindi na raw siguro magdaramdam si Tito dahil ang maliit na detalyeng yun sa gagawin niyang pagsugpo sa mga aswang ay sinabi na niya rito. Napakamot na lang ng ulo si Tito at natawa ng bahagya. Tapos ay sinundan na niya si Ingo na naglakad palayo sa ilog. Pagdating sa bahay ay kinuwento na agad ni Tito Javier kay Tita Dalia ang ginawang pag-imbestiga ni Ingo sa kakahuyan. Bukas daw, magpapasama ulit siya sa akin pagkagaling ko sa bukid. Pero hindi sinabi kung saan eh. Ewan ko ba dyan sa kapatid mong yan? Masyadong malihim. Sabi naman ni Tita na ganun talaga. Kasama sa pagiging albularyo ng kapatid niya ang ganoong pag-uugali. Kasama rin ba sa pagiging albularyo ng kapatid mo ang pagiging mayabang?
Natawa na lang si Tita Dalia. Nung gabing yun, isasara na sana ni Tito Javier ang bintana nang makita niya si Ingo na nakatayo sa harap ng bakuran nila. Parang may inaabangan. Lumabas siya para usisain ito. Bayaw, ayos ka lang ba dyan? Sinong hinihintay mo? Tumingala sa mga bubungan si Ingo. Sabi nito, bantayang mabuti ni Tito si Tita Dalia. Kanina para umiikot ang puwet niya. Hindi siya mapakali dahil may nararamdaman siyang aswang sa paligid. Lumabas daw siya para magpakita dahil alam niya na kapag nakita siya ng nagtatagong aswang ay matatakot na ito. Alam niyang ang Ate Dalia niya ang pinupuntirya dahil sa nasa sinapupunan nito. Bayaw, huwag kang mag-alala. Hindi makakaporma kung sino man ang aswang na yon dahil daig pa namin ang nagbebenta ng bawang sa dami ng bawang sa bahay. Pinakyaw na yata ng ate mo sa palengke. Natatawang sabi ni Tito, pero nawala raw ang tawa niya nang sabihin ni Ingo na hindi lahat ng aswang ay takot sa bawang. Pagkasabi nun ay tinalikuran na siya nito. Ha? Teka, anong ibig mo sabihin? Sandali! Oy, Bayaw! Ingo! Pero hindi na siya nito pinansin at diretso nang pumasok sa loob ng bahay. Naiwang nag-iisip si Tito. Kung may mga aswang na hindi takot sa bawang, ibig sabihin ay hindi pa rin sila ligtas sa panganib. Pero baka naman kung hindi sa bawang ay sa asin ito takot. Dali-dali nang pumasok sa loob ng bahay si Tito at isinara ang bintana at pinto. Kinabukasan ng hapon ay pinuntahan ni Ingo si Tito Javier sa bukid para sunduin ito. May pupuntahan daw silang lugar sa pinakaliblib pang bahagi ng baryo. Hindi na nagtanong si Tito kung sino ang sasadyain nila roon dahil hindi rin naman siya laging sinasagot ni Ingo. Basta sumama na lang siya rito. Sa totoo lang daw, sa ilang buwan ng pagtira ni Tito sa baryo ay noon lang niya narating ang dulong bahagi na yon. Wala siyang nakikitang kabahayan. Puro puno na nagtatayugan. Pero sabi ni Ingo ay may bahay pa raw doon. Ilang sandali pa nga at natanaw na rin ni Tito ang nag-iisang bahay na nakatayo roon na halos matakpan na ng malalago at matataas na halaman. Uy, Bayaw! Sino kayang nakatira dyan? Hindi sumagot si Ingo. Matapos ang huling hit-hit sa sigarilyo ay ipinagpatuloy nito ang paglalakad. Sumunod lang si Tito. Kaya nga ba ayaw niyang magtatanong dahil mailap sumagot ang bayaw niyang yun. Ilang hakbang pa at nasa harap na sila ng bahay na yari sa pawid. Nakita niyang humugot ng malalim na paghinga si Ingo bago nito tinawag ang pangalang Asbad. Agad namang lumabas sa pintuan ang tinawag. Isang matangkad na lalaki. Kulot ang buhok at maitim. Anyong nagulat daw ito nang makita si Ingo. Si Ingo naman ay humakbang palapit dito at kinausap ito ng pabalang. Sabi nito, ano na raw ang nangyari sa kasunduan nila dati? Hindi niya ito pinatay noon dahil nakipagkasundo ito na hindi nabubulabugin ng mga aswang ang baryo. Pero hindi raw ito tumupad sa usapan. Kakamot-kamot namang yumuko ang lalaki at sinabing ginawa niya ang makakaya niya para mapigilan ang mga kalahi niya. Subalit, nang malaman ng mga ito na wala na siya sa baryo, ay hindi na niya sila nakontrol na gawin ang mga gawain ng mga aswang na tulad nila. Inis na nagkamot ng ulo si Ingo. Paano raw ba yan?
Ngayong nakabalik na siya sa baryo ay wala na siyang magagawa kundi kalabanin ulit sila, lalo na at naputulan ng kamay ang tatang niya dahil sa mga ito. Sa takbo ng usapan ng dalawa ay kinilabutan si Tito Javier dahil lumalabas ng kausap ng bayaw niya ay isang aswang. Kaya naman napalinga siya sa paligid dahil baka marami pang aswang ang nandoon. Banta pa ni Ingo, kung hindi niya mahahanap ang gumawa nun sa tatang niya, ay sisiguraduhin niya na puputulan niya rin ng kamay ang lahat ng aswang na makikita niya. Pagkasabi nun ni Ingo, ay isa-isang naglabasan mula sa pinagkukublihan ang mga lalaki na sa tingin ni Tito ay mga aswang din. Nang tingnan ni Tito ang bayaw, ay napansin niyang wala itong bitbit na kahit anong sandata. Paano nila lalabanan ang mga nakapaligid sa kanila ngayon? Ingo, bayaw, may bawang at asin ka ba dyan? Sinabihan siya ng binatang albularyo na kumalma lang at huwag makikialam kahit na anong mangyari. Ibang klase talaga ang kaangasan ng bayaw niyang yun. Nag-uumapaw ang tiwala sa sarili. Hindi matandaan ni Tito kung ilan yung nakapalibot sa kanila. Nung una pa nga, akala niya ay puro lalaki lang, pero nang lumingon daw siya ay meron din palang babae. Nangangatog na raw ang tuhod nun ni Tito dahil alam niyang wala silang kalaban-laban. Sinisi pa niya ang sarili kung bakit hindi man lang siya nagdala ng kahit ano. Sana ay binitbit na niya ang panggapas niya sa bukid na ipinahawak sa kanya ng biyanan. Alam naman niyang si Ingo ang kasama niya na walang takot sa panganib, pero hindi siya nito katulad. Lalo pang nakaramdam ng takot si Tito nang magsimula silang ikutan ng mga aswang. Pakiramdam niya ay masarap silang putahe na nakahain sa mga ito. Hindi nakitaan ni Tito Javier ni katiting na takot man lang si Ingo. Nagulat pa siya nang bigla nitong haltakin ang aswang na nasa gilid niya, sabay ikot sa ulo nito na dahilan para agad itong tumumba. Maging ang mga aswang na nakapalibot sa kanila ay nabigla rin sa ginawa ni Ingo. Napaatras ang lalaking kausap nito kanina, ngunit hindi ang iba pa na umakmang lalaban. Ingo! Tumakas na kaya tayo! Kinain ng kaba si Tito. Napahakbang siya palapit sa bayaw niya. Halatang naduwag talaga siya. Kulang na nga lang raw ay kumapit siya sa braso nito. Habang si Ingo ay relax na relax pa at umaktong handa na rin siyang makipaglaban. Sinabihan niya si Tito na wag aalis sa likuran niya at siya nang bahala rito. Ilang saglit pa at si Ingo mismo ang nagsimulang umatake sa isa sa mga aswang. Tulad ng sinabi nito, hindi nga umaalis si Tito sa likuran niya. Dumampot si Tito Javier ng bato at nagdasal na sana ay magkaroon ito ng kapangyarihan na magpapalaho sa kanila sa eksenang yon. Napilitan din daw siyang lumaban pero puro paiwas lang at patulak ang ginagawa niya dahil hindi umaabot ang suntok niya sa bawat aswang na magtangka sa kanya. Si Ingo naman ay daig pa ang bida sa pelikula. Ang bilis daw ng bawat pag-atake nito. Kung hindi raw ito kapatid ng asawa niya, malamang ay inisip niyang isa rin itong aswang sa husay at bilis ng paggalaw nito. Grabe raw ang ipinakitang yun ni Ingo. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga aswang. Dahil nakita na mismo ng mga mata niya ang kakatuwang galing na yun ng albularyong bayaw, ay hindi na siya magdududa sa kakayahan nito.
Karapat-dapat nga itong tawaging pinakamaangas na albularyo sa baryo. Baka nga hindi lang sa baryo dahil wala pa siyang nakitang ganoong kaangas. At tama ang sabi-sabi ng mga kalugar nila na ito ang pinakakinatatakutang albularyo ng mga aswang. Nang magapi ni Ingo ang mga nakapaligid na aswang, ang kausap niya kanina ay lumuhod at nagsabing makakarating ang mensahe ng albularyo sa iba pa nilang kalahi. Hindi raw sumagot si Ingo. Sa halip ay dinukot nito ang sigarilyo sa bulsa ng pantalon at sinindihan ng dala niyang posporo at saka inihagis ang palitong may sindi pa sa damuhan. Matapos yung gawin ay tumalikod na ito at taas noong naglakad palayo sa lugar. Kasunod si Tito Javier. Bayaw, ang angas nun ah! Paano mo sila nalipol ng ganun-ganun lang? Tulad ng inaasahan ay hindi na naman ito sumagot sa kanya. Nang lingunin ni Tito ang pinanggalingan nila ay nakita pa niya ang lalaking kausap ni Tito na nakatayo at nakasunod ng tingin sa kanila. Kinabahan si Tito sa tingin na yun. Parang makahulugan daw. Baka raw maisip nitong gumanti kay Ingo at kapag nangyari yun ay tiyak na madadamay silang lahat na kapamilya nito. Habang naglalakad sila pa uwi ay parang walang nangyaring inkwentro kung titingnan si Ingo. Pasipol-sipol pa raw ito. May naisip na naman itanong si Tito. Bahala na kung sasagutin siya nito o hindi. Bayaw, teka, di ba sabi mo puputulan mo ng kamay lahat ng aswang na makita mo? Bakit wala ka namang pinutulan ng kamay na maski isa sa kanila? Nilingon siya nito at sa wakas ay sinagot ang tanong niya. Sinadya niya raw yun dahil alam niyang abwak ang aswang na pumutol sa kamay ng tatak niya at walang abwak sa mga aswang na nakalaban niya kanina. Binigyan niya ng pagkakataon ang abwak na yon at bibigyan niya pa ito ng isa pang pagkakataon na labanan siya. Alam niyang gagawin nito yun at yun ang hihintayin niya. Pagdating sa bahay ay ibinida agad ni Tito Javier sa asawa niya ang nasaksihan niya kanina na pakikipagtunggali ni Ingo sa mga aswang nang wala man lang itong dalang sandata kahit na bawang o asin man lang. Grabe mahal! Habang nanginginig ako sa takot, yung kapatid mong yun, aba, gigil na gigil sa pakikipagbakbakan sa mga aswang na nakapalibot sa amin. Talaga naman palang may pagyayabang eh. Napansin ni Tito na natigilan sa pagkain si Tita Dalia. Oh, bakit? May nasami ba akong masama? Nahalata raw niya sa ekspresyon ng mukha ni Tita ang pag-aalala. Inamin naman ito sa kanya na natatakot ito para sa kapatid. Baka raw kasi gantihan ito ng mga aswang na binulabog niya sa lugar na yun sa baryo. Ang dulong bahagi ng baryo ay matagal nang iniiwasan ng mga taga roon dahil alam nga nila na pugad o balwarte yun ng mga aswang. Kahit ang mga nagroronda at ang iba pang mga albularyo ay hindi pinapasok ang parting yun sa baryo. Mabuti na lang daw at ligtas na nakalabas doon ang magbayaw. Ha? Ganun ba? Kung ganun dapat din pala tayong maganda ah. Baka isang araw o gabi magulat na lang tayo. Sinusugod na pala tayo ng mga aswang dito. Sumang-ayon si Tita Dalia sa sinabi ni Tito, sabay hawak nito sa tiyan. Mahal, okay ka lang ba? Tumango si Tita at sinabing kailangan lang siguro niyang magpahinga. Inalalayan ni Tito sa pagtayo ang asawa niya at sinamahang makapasok sa kwarto nila. Nung gabing yun,
hindi makatulog si Tito Javier. Bukod sa nag-aalala siya kay Tita Dalia sa madalas na pagsakit ng tiyan nito, ay nag-aalala rin siya sa posibleng pag-atake ng mga aswang sa kanila. Hindi maalis sa isip niya ang nangyari kanina. Paano kaya natuto si Ingo ng ganoong klaseng pakikipaglaban? Parang bigla tuloy naging interesado si Tito. Kaya lang, ang problema ay wala siyang lakas ng loob gaya ng sa bayaw niya. Gustuhin man niyang maging kasing astig nito, ay hindi naman niya alam kung saan siya kukuha ng tapang tulad ng ipinakita nito. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot sa aswang? Doble ng lakas ng ordinaryong tao ang lakas ng mga ito. Nasa ganoong pag-iisip si Tito nang magulat siya sa narinig na lagabog sa bubong. Pagkarinig niya ay may lumapag doon na mabigat na bagay o tao o baka aswang. Yun daw ang naiisip niya. Hindi niya muna ginising si Tita. Bumangon siya at kinuha ang itak na ginagamit din niyang panggapas ng mga damo. Tapos naupo siya sa gilid ng higaan nila. Nanatili siyang mulat. Binabantayan ang mahimbing na natutulog na asawa. Maya't maya raw siyang tumitingala sa bubong dahil baka bigla na lang may lumawit doon. Pero biglang nagising si Tita at nagtaka ito kung bakit nakaupo si Tito at may hawak pang itak. Napilitan si Tito na sabihin ang totoo, pero wag daw mag-alala si Tita dahil siya ang bahala sa kanya. Tapos ilang sandali pa ay narinig naman nila ang mga kaluskos sa labas, kaya hindi na rin nakatulog si Tita Dalia. Sumilip si Tito sa bintana. Nagulat siya dahil ang may likha pala ng pagkaluskos ay si Ingo. Inaayos daw nito ang pana at tila may inaasinta sa bubungan nila. Tila natunugan din agad nito ang nasa bubong na baka nga aswang. Pinahawakan ni Tito Javier ang itak kay Tita Dalia at binilinan na wag yung bibitawan dahil magagamit niya itong sandata kung sakaling may lumawit mula sa bubungan. Tinanong siya nito kung saan siya pupunta. Lalabas lang ako sandali para matulungan ko si Ingo. Sinubukan siyang pigilan ni Tita pero hindi siya nagpapigil. Kaso pagbukas pa lang niya ng pinto, sinenya na agad siya ni Ingo na pumasok sa loob. Labag man sa kalooban ni Tito ay wala siyang nagawa kundi ang sumilip na lang sa bintana para makita kung ano ba ang mangyayari. Matyagang naghintay si Tito habang si Ingo ay hinihimas-himas ang pana niya na sa pagkakataong yun ay hindi na sa bubungan nakatutok kundi sa lupa. Para bang may inaabangan itong lumabas doon. Pati si Tita ay nakasilip na rin sa bintana. Panay ang dasal. Kahit pinababalik siya ni Tito sa silid nila, ay ayaw nitong bumalik. Ilang saglit pa at kitang-kita raw nila kung paano gumalaw ang lupa na tila ba may nagbubungkal sa ilalim. Si Ingo ay mataman lang na nakatitig doon. Bumulaga na lang dito ang kausap nito sa liblib kanina na tinawag nitong asbad, umahon mula sa lupa. Ito na nga raw siguro ang abwak na aswang na pinupuntirya ni Ingo. Akmang aatakihin ang binatang albularyo, ngunit mas naging mabilis ang kilos nito kaysa sa kanya. Sapul agad ng pana ang kaliwang kamay ng aswang. Kaso mukhang hindi nito ininda. Naalala ni Tito na ang pana ng bayaw niya ay nilagyan nito ng langis na ayon dito
ay lasong kikitil sa buhay ng isang aswang. Kaya sinabi niya kay Tita Dalia na hindi mananalo ang abwak na yon kay Ingo. Tiyak na unti-unti na itong manghihina dahil sa lasong langis. Ang galing talaga ni Ingo. Inuna niyang maitarak yon sa kamay ni Asbad dahil alam niyang habang naglalaban sila ay unti-unti na ring mawawalan ito ng lakas sa pakikipaglaban at magagawa na niya ang nais niyang gawin dito. Ang totoong pakay niya, yun ay ang putulan din ito ng kamay gaya ng ginawa sa tatang nila. Nasabik si Tito sa isiping yun na napagtagpi-tagpi niya. Hindi nga siya nagkamali ng hinala. Yung Asbad, parang galit na galit talaga kay Ingo. Yung tipong naipon daw ang galit at gusto talagang makapaghiganti kahit pa naputol na nito ang kamay ng tatang ni Ingo. Pero ang bayaw niyang yun, parang nilalaro lang ang abwak. Akala mo'y nakikipagpatintero lang sa loob ng bakuran nila. Nakuha pa raw nitong magsindi ng sigarilyo at makipaglaban habang may nakasubong yosi sa bibig. Hanggang sa mahalata na raw ang pangihina ng aswang. Parang tumatalab na raw rito yung lasong langis sa pana. Bigla na lang itong napaluhod sa harap ni Ingo. Lumuhod din si Ingo. May kinuha sa likod ng suot na maong na short. Isang patalim at walang pag-aalinlangang pinutol ang kamay ng abwak. Nakakakilabot yung naging sigaw ng aswang. Napakrus pa at takip ng tenga ang mag-asawa. Hindi nagkamali ng hinala si Tito. Nangyari ang inaasahan niyang mangyayari. Sa isang iglap ay agad sumuot ang aswang sa lupa. Kung paano nito nagawa ay hindi na raw nakita ni Tito sa sobrang bilis. Tapos saka lang sila lumabas ng bahay at nilapitan si Ingo na hawak pa ang kamay ng aswang. Nakasilip din pala ang mga binan niya at isa pa niyang bayaw. Naglabasan din ang mga ito matapos ang tunggalian na yun. Hindi raw may paliwanag ni Tito Javier ang sayang nararamdaman niya noon dahil sa pagbawagi ni Ingo laban sa aswang na abwak. Hindi niya maikubli ang paghanga niya kaya nayakap niya ito sabay tapik sa balikat. Saad ni Ingo, ngayong naiganti niya ang tatang niya at marami na naman siyang aswang na napatumba. Siguradong matatahimik na ulit ang baryo. Bumalik daw ulit ng Maynila si Ingo. Pero naging madalas na daw ang pagbisita nito sa baryo. Binabantayan pa rin ang pagbabalik ng mga aswang doon. Si Tita Dalia naman ay nakaraos ng maayos sa panganganak. Gusto ko nga sanang makilala ang bayaw na yon ni Tito, pero wala nang pagkakataon. Buti na lang at may naitabi si Tito na larawan ng pamilya nila noong mag-birthday ang anak nila ni Tita. Kahit doon man lang ay nakita ko ang pinakamaangas at pinaka kinatatakutang albularyo ng mga aswang.